Amen. Tayo po tayo. Tayo po tayo. Ang babasa, last na po natin sa Matthew chapter 11. Today po yan. No? Next time, sa anniversary po natin, iba mo yan sa anniversary. Okay, sabayan lang po natin ha. Buka natin. Umpisa tayo sa 25 hanggang matapos po. Okay, hantayan po tayo, hantayan. Okay. Ready? Read. Ready, go. Kayo muna. Ready, go. At that time, Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, from the west and O muna, even so, Father, for so it seemed good in thy sight. all things are delivered unto me of my Father, and no man knoweth the Son, but the Father, neither knoweth any man the Father, save the Son, and he too, whomsoever the Son will reveal him. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. Sabay-sabay sa 13. For my yoke is easy, and my burden is light. Pray, Lord, salamat sa iyong mga salita, sa aming bilang, sa aming dito, Lord, pray na kapagpalain niyo ang bawat isa, lalo yung mga naghahanap talaga sa inyong kalooban. Makita namin na sa inyong makikita ang wisdom, pahingahan, Panginoon. I pray na sa lahat sa mga bisita rin, na tayo mga ng batin, Panginoon, na lahat kami dito, Lord, i-pursue namin, hanapin at gawin, manatili kami sa inyong kalooban, at para kami may wisdom din, especially pag natututo kami lagi, of course, yun ang susi dyan, makinig, mag-aral, manalangin, at kami naman po ay bibigyan nyo ng wisdom at kapahingahan dito kami at matakali namin. Okay, pagmalalati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako na po. Good morning po sa lahat. Yan. Ang title po natin ngayong umaga, okay, pang-lima na natin sa Matthew 11. Ano? Ito may mga sikat na passages. The 25 and then especially yung mga nasa huli. Okay? At papangahin, alam niyo yung kanta na yan? Ano yun? Gusto nyo na yun. Okay? Papangahin version kasi yan. Okay? Anyway, ang title po natin yung umaga is Come to Jesus for wisdom and rest. Okay? Come to Jesus for wisdom and rest. Sa Tagalog, pumunta kayo kay Jesus para kayo ay magkaroon ng ano yung wisdom? Karunungan at ano yung kapahingahan. Ayun na nga, kapahingahan. Rest. Pastor, lagi naman ako nag-rest. Puro rest na nga ako. Di na ako nag-aaral. Iba tong rest na to, obviously, di ba? Ito ay kapahingahan ng kaluluwa. Nakakita na ba kayo ng taong aligaga lagi? Yung laging mainit ang ulo, stress. Alam niyo na may stress? Maraming sakit na binibigay yan. Okay? So, ang problema yung ibang tao nga, walang kapahingahan. Lagi iniisip, puro pera, puro boyfriend, puro career, puro... Ano mo iniisip niyo mga bata? Yung sasabihin sa inyo magulang nyo, di ba? Lalo yung future nyo, ano ba? Yung mga ito, yung nag-aaral. Wala pang pressure yan eh. Aral-aral lang kayo eh. Nagtatabaho na kayo, naka-pressure. Pag di ka tinanggap, tinanggap. Wala kang kwenta. Hindi naman. Hindi ka lang pasado kasi di ka masyadong nag-aaral. Maraming ano yan eh. Nakik pa napapasukan. Pero, ganoon din naman sa wala pa nang boyfriend, girlfriend dito. Darating kayo dyan, pero saka na. Ilan taon naman si Harold? Si Daniel? 17. So, papunta na kayo dyan, lalo si Lance. 20 ka na, no? Happy birthday. So, darating kayo dyan, pero yun nga, dapat may wisdom kayo. Alam nyo kung anong gagawin nyo. Pag hindi nyo kilala si Jesus ang gumawa ng lahat ng bagay, alam niya yan. So, siya magsasabi kung para saan yan, bakit ganyan, bakit gano'n, bakit hindi ganyan.
Si Jesus ang nakakaalam. Kaya sa Kanya tayo lalapit. Ganun din yung kapahingahan. Okay? Yung kapahingahan, yung parang wala kang stress masyado. Nakita kayo ng, tingnan nyo katabi nyo ngayon. Tingnan nyo, ano yung tsura? Nakaagay nyo ba? Parang pasan niya yung buong mundo. Yun yung Stephen. So hindi maganda yun, nakaka-stress yun. Kakasakit ka pa. At parang kang walang Diyos, pag ganun. Bakit, di ba? So, pero minsan nga, kahit ligtas tayo, ano nangyayari kasi? Hindi natin alam, no? Hindi tayo lumalapit sa Diyos. Malaman nga, dito kayo ngayon, pero alam nyo, sa dami nang ini-invite namin dito, daan libo. Ang dami. So, minsan, sa amin, may natiwalag pa doon sa San Mateo. Ni-imagine ko kung anong nangyari sa buhay nun. Diba? Hindi maganda. Ang Diyos ay mo pagmahal, tapos pinatalsik ka. Ibig sabihin, may something's wrong with you. Diba? Ang hirap doon. Walang kapayapaan yun. So, sana hindi mo maging gano'n. So, umpisahan natin to. Bakit dapat tayo kay Jesus lumapit? Yan ang pag-aaralan natin. Yan ba? Excited ba? Maganda to. Kung kayo ay ready makinig. So, may dalawang parte actually to, yung wisdom and then yung rest. So, doon tayo sa wisdom. Ang sabi dyan, ano yung title ng last natin? Naalala niyo ba? Sino magaling? Ano? More severe punishment. Ito yung sa Sodom and Gomorrah. Actually, hindi Sodom and Gomorrah. Pinumpara sila sa Sodom and Gomorrah. So, ang lesson actually niya, kahit sa mga Kristiyano, pag alam mo na yung tama, kasi hindi ka pa sumusunod sa Diyos, pero ikaw naturuan ka ng Bible, kasi ikaw pa hindi sumusunod sa Diyos, mas matindi yung parusa sa'yo. Ngayon yung last time natin, okay? Brother Jason, nasa Exodus na kayo, no? So ito naman, bakit tayo, ito kaya mahirap itong pag-preach eh, kasi ang ginagawa ko sa inyo, titignan ko pala yung mukha nyo, minsan yung iba, hindi interesado siguro, iba naman, medyo tinatamad, kasi bata pa ako, basta hindi ko naintindihan lahat yan eh. Pero iba naintindihan mo, di ba, Philip? Diba? Oh. So kaya pwede kayong makinig. Okay, so dito, anong nangyari naman? At that time, after niya mag-sermon, no, sa mga ibang lugar, sabi niya, at that time, Jesus answered and said, I thank thee, O Father. So nagpapasalamat siya sa Diyos, Ama. Okay, Diyos Ama. Lord of heaven and earth. Bakit? Ba't siya nagpapasalamat? Sa maraming bagay binibigay ang Ama, di ba? Sa kanya galing lang. Pero isa sa mga bagay, sabi dito, because thou had hid these things from the wise and the prudent and has revealed them unto babes. Sa Tagalog, may mga bagay daw na tinago ang Diyos sa ibang tao. Lalo yung mga matalino sa mundo. Sino ba yung mga matalino sa mundo? Hindi na kilala yung sa mundo lang, hindi nila kilala ang Diyos. Kaya hindi nila makilala ang Diyos at hindi nila maintindihan ang Diyos kasi hindi sila kinausap ng Diyos. Sino yung mga yan? Yung mga unbeliever, yung mga hindi sigurado sa langit. Mga Muslim, mga Hindu, hindi sigurado sa langit, hindi alam yung gospel, kunwari lang, marami tayong mga kababayan, mga Katoliko, mga Mormon, mga kunwari lang, nilang alam, pero hindi nila intindihan yan. So kahit maging matalino pa yung mga galing iba dyan, businessman, mayaman, pero sabi ng Diyos, bakit sabi niya ganito? Ba't nagpapasalamat si Jesus na tinago yun? Ba't gano'n? Magtataka kayo pag iniisip mo to eh. Bakit kaya? Ikaw ba? Kunwari, ano maganda? Kunwari si Alan J. may kayamanan. Wala siya mapaglagyan sa kayon. So ang gagawin niya, alis siya, pupunta siya ng Cubao, iiwanan niya yung kayamanan niya. Saan mo tatago yun? Ha? Wala ka ng kayamanan eh. Kunwari lang. Kunwari meron siya mga malalaki, kunwari, maganda sasakyan. Pag iniwanan niya dito, baka nakawin, di ba? May ginto siya. Saan mo lang tago yan? Sa bahala na. Kung saan, basta tatago mo yan, di ba? Siguro tatakpan mo ng ano yan. Walang makakapunta, walang makakabasag. Kasi mahalaga yun. Tinatago, ayaw mong manakaw. Di ba? So ngayon, alam nyo, may mga bagay sa Bible na ako pag iniisip ko, bakit itong mga Katoliko, alam niyo mga Katoliko, yung mga pari nag-aaral yan ng taon, matagal na matagal.
May nakilala ako niya, pero hindi siya naging pare, pinsan ng kaibigan ko. Hindi ka naintindihan yung Bible. Sabi lang, pinag-aaralan nila philosophy, science. Hindi nila alam paano maligtas. Hindi nila alam. So, ganun yun. Kaya, sana alam nila lahat yan, pero hindi. Kasi ang Diyos mismo, tinatago daw. Di ba? Nakikinig ba kayo? May mga bagay siya tinatago. Kaya, mag-ingat kayo sana hindi tago sa iyo ng Diyos yan. Ito tinatago. Kasi nga minsan, hindi tayo karapat dapat. Alam niyo ba yun? Nga, hindi ka nakikinig. Napansin mo iba, tumatalino na. Sino gano'n sa klase? Nagdi-discuss yung teacher, oh. Ano yung ganyan? Sasagot yung mga classmate mo, ikaw. Ano na nalaman yun? Di ba parang awkward yung feeling na gano'n, di ba? Kaya makikinig kayo, di ba? Lalo sa Diyos. Kasi yung mga sasabihin ng Diyos, mas importante higit sa mga sasabihin teacher nyo. Di ba? Nakikinig ba kayo? Wala ko na magdadaldalan. May sigaw na nga ako eh. Okay. So, ba't nga tinatago ng Diyos? Kasi minsan hindi tayo karapat dapat. At kahit ako po ngayon sa edad ko, may mga napapansin ako, mga matanda na. Pag tinanong mo na, pag nag-solwinin kami, may niwala ba kayo may Diyos? Opo. May niwala kayo may langit? Opo. Impyerno? Opo. Sigurado ka ba sa langit? Eh, wala nakakalam. Ganun ba ang Diyos sa palagay nyo? Itatago ng Diyos yun? Tinatago sa iba. Pero, kung dapat ka rin, talagang, alam mo na, mahal tayo ng Diyos, gusto na tayo ng Diyos maligtas. Kaya yung thought lang, na itatago sa iyo yung wisdom, na kailangan mo rin, minsan di mo alam kailangan, kasi kailangan mo yun, galing sa Diyos yun eh. So nakakatakot din, nakakalungkot, na wala ka nun. Diba? So sana meron tayo nun. Okay, yun ang pala natin yun. Pero paano nga magkakaroon nun? Kung di ka lumalapit, di mo inaalam, kaya nag-preach na ako, di basta-basta yung ginagawa, nagdadaldalan pa. Well, lalo ka pala maintindihan. Hirap na ako mag-explain dito eh. Diba? Kung makinig at, alam niyo na, manalangin sa Diyos, Lord, parang masyadong komplikado. Hindi naman, mag-pray kayo, maintindihan nyo. Tumutok din, okay? So, ito na, umpisa natin ha. So, nagpasalamat si Jesus, yung mga bagay daw na ito, hindi pa sinabi kung ano eh. Pero mamaya sabihin. May mga bagay daw na tinago siya sa mga magaling sa sanlibutan. Pero, ito daw ay, yung kabaliktaran ng tinago ay, anong kabaliktaran ng tinatago? Ha? Reveal o pinapakita. Ganito po yan. At kumari, si Janela, sino mas magaling sa inyo sa klase? Kunwari lang, si Janela, mas magaling kay Janela. Hirap eh, no? Isang letter lang ano eh. Kunwari lang, mas magaling si Janela kay Janela. Kaso, may nalalaman ako, hindi ko sinabi dito. Kunwari, alam mo magandang trabaho, ganito. Kikita ka ng malaki, hindi ko sasabihin sa kanya, hindi niya alam. Eh kung alam ko yung totoo, kahit paano talino nun, paano niya malalaman kung di sinabi sa kanya, di ba? Kaya tandaan niyo yung maganda yung term na yan, kaya nga may Book of Revelation eh. Kailangan maintindihan natin na may mga bagay pag tinago sa'yo, hindi sa'yo sinabi. Ay, may libre palang gano'n, no? Wala ako no, kasi hindi sinabi sa akin eh. Ang dami niyan. At lalo yung pinag-uusapan sa Bible. Yung kaligtasan na yan. Ang dami ngayon. Tanungin nyo kahit mga tanda, tanungin nyo. May nakasalubong kayo, teacher nyo. Ma'am, sigurado ka na sa langit? Oh, wala nakakatiyak. Sabi sa akin yung pastor, tsaka sa Bible, meron eh. Ako nga, ma'am, ako, sigurado na ako. Di ba nakakalungkot? Nakakatawa na nakakaawa. Kasi hindi binigay sa kanya yun, sa iba binigay. So mamaya, malalaman natin kay Jesus nanggagaling yan. Okay? So ano yung babes na tinatawag? Ano yung babes? Baby. So again, kahit yung marami, napakatalino nga nito, ito hindi masyado. O kaya, ano bang trabaho malaki sweldo? Kailan ba kayo? Deya. Accountant. Di lahat.
But actually lahat ng kahit doktor, hindi lahat yan. Kasi hindi iba, di marunong iba. Okay, so kahit ano pa yan, hindi, actually, ganito. Tuwa kayo mga bata, ha? Alam niyo yung manager? Ano ginagawa ng manager? Ha? Nag-manage, tama yun. Ibig sabihin, madaling ba yung mahirap? Eh, depende, di ba? Kaya madalas siya minamanage mo, tao. Yung tao, sila yung taga-buha, sila yung taga-buha. Pero ikaw, manage mo tao, mahirap din yun. Pero kahit anong business, may manager yan. Okay? So kaya ngayon, pero alam niyo ba, ibang manager hindi naman ganun kagaling? Hindi masyadong CPA, ano naman yan, summa cum laude. Minsan mga ordinaryong tao lang, pero pag pinagkatiwalaan, napakagandang term niya sa Bible, pinagkatiwalaan ka ba? Kunwari lang, mga lalaki, kunwari, si JC. Pareho lang sila ng pinag-aralan ni Harold, pareho lang. Pareho silang engineer, kunwari. Pero alam ko si Harold, kunwari lang pala, si Harold, ano yan eh, minsan ano yan eh, reklamo, ganyan. Ano ba yung hindi gusto ng mga sa trabaho? Absent, minsan sinungaling, kunwari lang. Pero si JC, kahit pareho silang engineer, si JC, hindi sinungaling o pagkakatiwalaan. So, alam niyo sino pagkakatiwalaan ko? Yung business, di ba? Pera yun. Hindi lang asset, mga sasakyan, pera, sa tao din, information. Sino pagkakatiwalaan ko sa dalawa? JC po. Kasi alam ko siya yung magkakatiwalaan. Kahit hindi siya mas magaling doon sa isa. Nakakuha niyo na. Ganon din sa Bible sinasabi dito. Merong isang wives, may isang baby. Parang sabi, parang bata pa, no? Nakakita na kayo, bata pa, manager na. Nakakita na kayo gano'n. Meron, hindi naman gano'n kabata. Pero, mas bata, yung iba, matanda na. Wala pa rin. Utusan pa rin. Okay, hindi ako nanlalait, ha? Tinuturo ko sa inyo dapat yung matutunan. Kahit sa amin na meron kaming, may nag-a-apply sa akin, ako yung nag-a-hire. Yung nag-a-apply sa akin, ang baba na sweldo, ang tanda na. Naawa na ako, sabi ko, tanggapin na natin ito, kawawa naman. Kasi pagkausap mo, hindi maayos kausap. So naintindihan ko na bakit. Nakikinig ba kayo? So kahit kayo, kahit bata pa to, yung magaling, mga pagkatiwalaan, sila yung pinagkakatiwalaan ng kung ano man niya, pera, trabaho, or what. Okay? Dito, mas may punta dito kasi galing sa Diyos. Kahit mga pastor, may mga pastor din na mo, yayabang, mayaman na. Pero pag in-explain nila sa Bible, sublime. Ang daming ganon. Kaya minsan ako parang natutuwa, pero nagpapasalamat din ako, naintindihan ko yung dapat kong maintindihan. Kasi kaya sineshare ko sa iba ng may katapangan. Kasi alam ko, sigurado, totoo yun eh. May ibang pastor, pag tinanong mo, hindi mo ipag-usap sa'yo, pag-usapan niya. Si pastora dyan, alam yung pastora dyan. Kung mabait naman, kaso, walang pastora sa Bible. Kasi di nga, sabi pa naman, mga doktrina, alam mo, hindi mo yung pinag-uusapan sa church. Ha? Anong church? Sabi sa Bible, take heed to the doctrine. Sabi ni Paul kay Timothy. Importante yung doktrina. Yung nga nag-aaralan natin eh. Kasi hindi importante sa kanya. Bakit? Sa kanya eh, nung tinuro sa kanya eh. Doon nakakahiya, bandang ulit, tumanda ka na. Kahit anong tawag mo sa sarili mo, professor, doktor, anong tawag sa'yo? Anong ilang matinding tawag pa? Reverend, ano man niya, pastora, pastor. Lahat ay dagdag mo na sa pangalan mo. Pag hindi mo alam yung kalooban ng Diyos, nakakahiya ka. Natindihan niyo? Kaya ngayon, kahit bata pa kayo, lagi yung sabi, mga pinag-pray ko dito, mag-preach. Pag alam mo totoo, sabihin mo. I-declare mo, ito yung totoo. Amen? Hindi ako galit ha. Dinideclare mo para yung mga nakikinig, yun pala yung totoo. At pag nagtiwala sila doon, at tayo, katotohanan yun, hindi pinagpala sila, pati nakinig sa kanila. Amen? Yun, okay? So nakuha niya na ha. So si Jesus, nagpapasalamat sa Ama, hindi binigay, kasi iba hindi ka katiwa-tiwala, matalino sila. Pang sarili naman yung ginawa nilang talino. Okay, nakita ba yung ganyan? Maraming ganyan. Ang talino mo, pero wala nakaka-appreciate kasi ikaw na sinasarili mo lang. Kahit mga doktor,
Magaling ka, okay. Ginagamot mo yung may pera lang. Okay, madalas ganun talaga, pero minsan paano mo ka? Wala. Diba? Andiyan ka lang naman, nakaupo ka naman kasi nag-aantay ka ng may pera, walang may pera. Nakita mo yung doktor na gano'n? Dentista, ganyan. So maganda yung talino niya, ginagamit yan. Amen? Imagine nyo ako, doon ako sa bahay ko, aral lang ako ng aral ng Bible. Hindi naman nag-pray sa labas. Yung mga ganun din, tawag nila ng theologians. No? So ang taas ng theologian. Aral ng Diyos. Ang ginagawa mo? Ito. Ligtas ka ba? Sineshare mo ba yan? So yun ang dapat natin maintindihan, may mga ganong puro-puro, sarili lang. Pero hindi nila intindihan yung dapat nila maintindihan. Pero yung mga bata pa lang, pero nagtiwala sa Diyos, inaral yung salita ng Diyos, in-apply, sinunod, kahit mga babes yan, lalong tatalino yan. Amen? Sino napakatalino nila sa klase nila? Taas kamay. Wala. Sino hindi? Si Alan J. Pero alam ba, Alan J, pag nakinig ang salita ng Diyos, pwede mo talunin niya mga yan. Oo, seryoso ako. Kasi ang dami dyan, nag-church eh. Kung nakuha mo yung mga mas importanteng bagay, ano sila? Nakita niyo ba ako? So, yun ang mas maganda natin gawin. So, ito sinabi lang dito, even so, Father, for it seemed good in thy sight. Ibig sabihin, ang Diyos pala ang nagde-determine kung sinong bibigyan niya. Di ba? For example, sinong bibigyan ko ng isang araw, binigyan ako sa church ng belt kasi walang belt eh. Masipag naman, binigyan ko ng belt. Eh, ba't ako wala? Sino gusto ko? Sino bibigyan ko? Yung gusto ko. Hindi yan. Walang masama doon. Kasi yun ang gusto ko eh. Tsaka pera ko naman yun. Ayun din, sa Pasko na rin. Gusto ko lang regaluhan dito. Nagregalo pa kayo sa teacher nyo? Ako dati hindi pa uso dati yun. Ngayon nauuso yan. Pero dapat bawal yan. Yung teacher nyo nag-grace, di ba? But anyway, magpila siguro okay lang. Pero aling sasabihin, so, sino bibigyan mo ng regalo? Yung gusto mo. Ngayon, minsan may binibigyan ka, hindi dapat. Ngayon, mga jowa-jowa, di ba? Diyan nagtatampo minsan mga magulang natin. Inuna nyo pa yung jowa-jowa, yung magulang mo, naghihirap para sa'yo, hindi mo binibigyan mo yan. Okay? So, dapat tama yung binibigyan mo, di ba? Amen. Eh, ang Diyos, pag nagbigay siya, sigurado tama yun. Yun ang gusto ko sabihin. So kaya wala tayong pakialam doon. Ang Diyos sigurado natin, alam niya yung tama tayo. And then, sabi dito, all things are delivered unto me of my Father, and no man knoweth the Son, but the Father. Ay, basa nyo nga. Ginagawa kayo, ready go. 27, ready go. All things are delivered unto me of my Father, and no man knoweth the Son, but the Father. Save the Son, and He too also offers the Son will reveal. Sino daw nakakilala sa Father? Bukod sa Son, sino ba? Walang nakakakilala daw sa Ama kung hindi ang anak. May nakakilala ba sa Ama? Sino? Bukod sa anak. Dito lang. Anong asawa ang Diyos? Sino? Si? So wala na daw, yung anak lang, di ba? Pero bandang muli, sinabi, and whomsoever the Son will reveal Him. So meron. So sabi ko kanina, hindi lahat nakakakilala sa tunay na Diyos. Pero pwede tayong makilala yung tunay na Diyos, magpakilala sa atin ni Jesus. Yun ang sinasabi dyan. Okay? So kanino tayo dapat lumapit? Kay? Sinong Panginoon? Jesus. Si Jesus. Kasi ang nagpapakilala sa Ama, si Jesus.
Amen? Amen. Kung nga may kilala ba kayo napaka-importanting tao, kung nga si Marcos. Importante ba yun? Sa kanila, importante, di ba? Ikaw importante, presidente. So lang yung pwede ka bang, hoy Marcos, kita nga tayo, magkape tayo. Kaya, yung basta-basta yung may kakausapin ka muna, di ba? Siya yung maglalapit sa'yo doon. At dapat tama yung kakausapin mo. Okay? So lalo kaya sa Diyos Ama, yung pinaka-importante, dadaan lahat tayo kay Jesus. Okay? Kaya sabi sa John 14:6, ano sabi doon? I am the way, si Jesus, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me. Walang paparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan lang ni Jesus. Tsamba ka, hindi ko makikinig. Okay na kayo. Tama yun. Yung sinasabi natin dito, kaya title natin nito, Come to Jesus for wisdom and rest. Okay? So yun, malinaw yun. Kaya binabalik-baliktad niya. Wala nakakilala sa Ama. Ang anak lang. Pero pwede rin pakilala ng anak, yung Ama, sa lahat ng kung sino mang gusto ni Jesus. Okay? So, sino nakakilala kay Jesus ngayon? Yung mga anak ng Diyos. Kapag save ka na, in a way, kilala mo na siya in many ways. Ngayon, yung mga bata, lalo pa natin nga ba nag-aaral tayo, doon mo siya nakikilala. Amen? Kaya pinituloy siya natin lalagay si Jesus ganito, si Jesus, ganito si Jesus, hindi ganito. Okay? Karamihan sa atin mga Pilipino, sino kilala natin Jesus? Yung long hair. Long hair ba si Jesus? Paulit-ulit na ako kasi sa ating mga Katolik sa Pilipinas, gano'n, nakita natin eh. Si Jesus, kahit sa Google mo, Google Jesus image. Sino makikita mo? Long hair. Hindi si Jesus yun. Kasi nung kalingan nyo, kalapastanganan nga yun eh. Hindi long hair si Jesus, sabi sa Bible, nakakahiya ang lalaki mahaba buhok. Kasi si Jesus mahaba buhok. So, napakalaking kalokohan nun. So, ngayon kayo, alam nyo na, kaya napipresent nyo, nakikinig kayo, sana, nakikilala nyo paunti-unti lalo si Jesus. At lalo yung Diyos Ama. Yung sinasabi doon. Amen? So, ganun dapat. At pag nakilala nyo ngayon, kilala nyo si Jesus, pinakilala kayo, ano magkakaroon kayo? Patulad kayo, salamat nandito kayo, di ba? Yung iba dito, nakilala naman namin, kaso ayaw. Yung iba, hindi pa namin nakilala. So, hindi namin nasyatan. Lalo hindi sila pupunta dito. So, masasalo ba nila, makukuha ba nila yung wisdom na pinipris dito ngayon? Wala. Ay nanonood yun ng Netflix. Ulit-ulit naman yung Netflix. Puro ka ba? Bastusan pa yung iba. Puro kalokohan. Kaya siya may superhero. Lumilipad. Sinuntok yung isa. Namatay. Then panalo. Ulit-ulit lang naman. Di ba? Kaya siya malakas itong isang power ng isa. Apo. Yung isa power isa. Yellow. Yung power ng isa. May metal siya. Lumilipad. Ganun na sa utak ng mga yun. Nakakinig ako niyan, mag-ama, nag-uusap. Bilang tatay ito, no? Minsan sinasakyan natin yung mga bata, di ba? Naka-isip-isip lang. Pero kung tatay ka anak mo, tinuturo mo dapat dyan paano maging maayos na tatay sa mga dito maging anak nila, di ba? Paano maglingkod sa Diyos kung Kristiyano yan. Yun, di puro Netflix. Alam niyo may Netflix? Sino hindi nakakalam ng Netflix? Mapalad kayo. Ako, kahit kaya kong bayaran yun, di ako nag-subscribe dyan. Ay, magkano lang yun. Anyway, so paano tayo magkakaroon ng wisdom? Sino lalapitan natin? Yung dapat nating lapitan, yung may alam. Di ba yung preaching ako last time sa amin? Yung ibang preacher, paulit-ulit na lang sinasabi. Let us praise the Lord and let us praise the gospel. Ano yung isang ng gospel? Kung basta gospel, yun na yun. Hindi nila dinidescribe mga tulad ng ginagawa natin dito. Hindi nila alam, pumapasok na nga yung mga doktrina, hindi pa nila alam. Ang dami yan, may pastor. Ba't nagkakapastor ka? Wala na, hindi nila wala pa kayo kung ano yung sabi ng Bible. Sabi sa Bible, ang pastor, lalaki, may asawa, may anak. O paano nagkaroon ng wife yung pastora? Di baliktad na. Sabi sa Bible, yung mga babae, pag ganito, nag-aaral tayo sa salita ng Diyos, tumahimik. Ano sabi ng Bible? Ay, paano tatahimik yung pastora? Kaya nag-preach. Ito yung baliktad.
Catholic, ang dami ng tinuturong baliktad. Sinabi ng walang image, huwag mong ibabaw, huwag kang magbabaw sa isang tayo mga abad. Kunwari ito yung santo. Huwag ka daw babaw dyan. Inasabi ng Bible. Ano ginawa ng Katoliko? Ganun exactly. Diba, itataas pa niya, bibihisan pa ng maganda, pupunas-punasan pa, long hair pa Jesus. Salamat ba? So, kabaliktaran kasi hindi nangan yung Bible. Ganun lang kasimple yun. Wala silang pakialam kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. So kayo, pag kayo, lumapit kayo sa Diyos, sa tama, katotohanan, magtuturo ng Bible, lalo kayo magkakaroon ng wisdom, tatalino kayo. Alam nyo kung paano, pag ito minsan may nagtatanong, bakit kaya may mga bakla dito? Ba't kaya? Hindi nila alam, tayo alam na natin eh, di ba? Ba't nagkaroon ng bakla? Bakit? Bakit nagkaroon ng bakla? Sabi sa Bible. Kasi ginawa ng Diyos, lalaki, babae, wala na. Kaya nagkaroon ng bakla. Sinabi sa Bible, sumpahin, sabihin, kasi ayaw nila sa Diyos, tinanggihan nila ang Diyos, kaya nasira ulo nila. Yung sabi sa Bible, God gave them over to a reprobate mind. Hindi nila maintindihan, no? Ano ba ako? Sabi sa birth certificate ko, lalaki, kasi lalaki. Di ba, kahit nga ino-ultrasound pa lang, it's a boy, paano nalaman? Alam niyo na, di ba? Merong pang lalaki. Ba't yung mga bakla, hindi nila alam yun? Nasira na ulo. Ngayon, alam niyo na, di ba? Alam niyo na ba ba't may bakla? Ashley, paano? Wala, hindi ginawa ng Diyos yun eh. Paano ka ng bakla? Ang sabi ko lang eh, Alan J. Kasi may mga tao, inayawan nila yung katotohanan, inayawan ng Diyos, ayaw ko sa Diyos. Ang sabi ng Bible, at ginawa niya, lalaki, babae, ayaw ko niyan, hindi, dagdagan natin. Inayawan niya yung katotohanan, ang Diyos ngayon, nagalit sa kanila, binayaan na sila doon. O sige, bahala lang masira ulo. Alam niyo na, kung saan nanggaling yung bakla? Bakla, tomboy, pareho lang yan. Alam niyo na, sila hindi nila alam. Jonalyn, parang nagkaroon ng bakla, paulit-ulit tayo ha. Ginawa pa ng Diyos yun? Hindi, ano nagkaroon ng bakla? Kasi hindi tinanggap yung katotohanan. Sinumpa sila ng Diyos. Kaya kayo kahit anong, uy, lalaki ka, hindi ako gayahin. Hindi nila maintindihan na. Inaindigan na nila yun. Okay, alam nyo na, iba, hindi alam nila kasi hindi nila alam yung Bible. Pero marami pang bagay, ano pang bagay na hindi, saan ang galing ang ano? Tao. Sa unggoy. Unggoy ka talaga. Unggoy. Baka ikaw. Sabi sa Bible, ang Diyos ginawa yung si Adam at Eva, di ba? Kung nagkaroon ng tao, anak ng tao, tao. Anak ng unggoy, unggoy. Anak ng kambing, kambing. Anak ng aso, aso. O tanongin mo sila, saan galing yung tao? Sa unggoy. Hindi nila alam. Nasa textbook nila yan, di ba? Oh. Saan ang galing ang araw sa Big Bang? Saan ang galing ang Big Bang? Hindi nila alam, hindi nila malalaman kasi hindi siya kanila binigay ng Diyos, di pinakita. So, kaya sa atin, nagpupuri ang Diyos at tayo din, dapat naintindihan natin simpleng katotohanan lang yan. Bakit may ginawa ng Diyos? Lahat yan, ginawa ng Diyos. And then, may nabanggit ko kanina. Okay, so kaya, sana maghanap lagi kayo ng wisdom sa Diyos, kay Jesus, hindi sa kung sino-sinong galit kay Jesus. At yung iba, alam niyo ba yung mga Hudyo? Sa Bible din sila kaso, nung una, people of God sila, bandang ulit, tinakwil din sila ng Diyos. So huwag kayong makikinig dyan, nagpupunta sila ng maraming literature. Kaya yung mga matalino, binibili yung libro nila, yun ang aaralin. Huwag kayo itong magtitiwala. Galing nga kay Jesus yun eh. Ito magtitiwala ka, galing kay Jesus. Amen? Kay Jesus ka pumunta. Saka sa mga lingkod ni Jesus. Okay, may tuturo, hindi naman mali yung Jesus, dapat Yahuwah. Yahweh. Yahuwah, hindi, Yahuwah. Nagtatalo sila dyan, mga
Mga ugot yung mga yun. Maliwanag, Jesus, Jesus, yun ang pangalan ni Jesus. Amen? Huwag kayo magtitiwala sa iba. Ayun yun. So, paano magkaroon ng wisdom? Ngayon, pangalawang bagay, hindi lang wisdom. Ito, kailangan natin ito yung iba. Nabagin ko rin yung mga stress na tao. Ang gusto lang niya, mayaman na yan. May kotse na, may bahay, may lupa, may lang utang, pamilya na. Ang gusto lang nila, kapayapaan. Alam niyo ba yun? Yung mga politika, mayaman niya kasi mga magnanakaw din eh. Pero pag may magnanakaw ka, marami naggalit sa'yo, di ba? Baka patayin ako nito, baka kaya tataas ang bakod dyan. Nakita mo yung mga bakod ng mga matatas na bahay. Mga mayaman. Nasa loob nila sa subdivision, ang taas pa ng anong bahay. Kasi takot yan lagi, baka may pumatay sa kanila. May magnakaw. So wala silang kapayapaan. Tapos pag lumabas yan, may bodyguard. Ganyan, walang kapayapaan. Tapos pati sila mismo, nag-aaway, mga pamilya. Tapos maraming ginagawa yan, tapos may mga inuupahan pa yung mga, pati sasabihin nila, hindi sila basta-basta magsasalita. Alam niyo ba yun? Yung abogado nila, nakabantay, huwag mo sasabihin to. Ito lang yung pwede mo sabihin. Hindi kasi kalayaan mo, di wala rin. Kasi sumusunod ka lang sa kung ano yung pinapagawa sa'yo. Ganun po yung mga tao walang kapayapaan. Gusto niyo ba maging ganon? Sino gusto maging artista dito? Wala, mapangit yun eh. Dunari lang. Hindi na pogi yung mga yun, di ba? Ganun yung mga artista, lahat yan, dinidiktahan lang nila. Alam niyo ba yun? Dinidiktahan lang yung mga yan. Bawal silang, di ba, kailan lang sa June, bawal magsalita against sa mga bakla. Hindi na pwede sabihin yun. Yung may mga nagsalita, binoljak. Lalo si Pacquiao, di ba? Sino may mga binoljak dyan? Sina marami yan eh. Hindi na lang, kung totoong ano. Pero lalo mga preacher. Binoboljak yan. Huwag ka maniwala dyan. Ay, patay muna. Okay. So, bukod sa wisdom, kailangan natin ng alam niyo sa mga Korea, mga bata pala doon, mapakamatay na. Kasi stressful na stress na sila eh. Hindi na lang mangyayari sa buhay nila pag sila hindi nakapasa ng ganyan-ganyan. So kaya, kailan tayo pupunta pa sa wisdom, kay Jesus, ganun din sa sabi dito, kapahingahan. Sabi dito, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. So, kanino tayo pupunta? Lakasan nyo, kanino kayo pupunta para kayo magkaroon ng kapahingahan, hindi kayo mapagod. Lagi kayong pagod, lagi kayong kalimaga, lagi kayong parang kay Jesus kayo pumunta. Lalo daw yung mga nahihirapan at nabibigatan. Di ba ganyan ang tawag dyan, ang bigat ng loob ko, may sabihin nun. May dinadala ka, di ba? Kailan lang, kaya kami pinag-uusapan, nagkausap ako, sama ng loob ng nanay ko, sa tatay ko, bakit? Palagay niyo, bakit? Pero may asawa na, may pumunta sa ibang babae. Nasama sa loob ko, di ba? Nakasira ng ulo yun. Kaya ang bigat-bigat ng loob. Sino lalapitan mo pag ganun? Kaibigan mo. Kung kaibigan mo, chichismis ka pa nun. Tinatawanan ko, pinagpalit ka kasi, pangit mo kasi. Gaganunin ka pa nun. Oh. Sa Diyos ka lumapit, amen? Amen. Pastor, hindi ko maintindihan pasa ng buhay. Sa kanino ka lalapit? Kay Jesus ulit. Ngayon, tama ito, nagbibinata. Alam niyo magagawin sa buhay niyo? Ano mangyayari in the future? Alam niyo ba? Lalo nakakalam. Pero at least, makakaasa ka, pag ginagawa ka ng Diyos, di mo alam exactly kung saan pupunta. Pero maganda yun. Ngayon, di mo alam siguro, mga asawa mo, di mo alam exactly. Pero, alam mo, hindi ka pabayaan ng Diyos. Kasi ginagabayan ka ng Diyos, kasi nasa Diyos ka. Amen? Amen. Kaya pumunta ka sa Diyos, nabibigatan nga ako dati, hindi ko makakalimutan. Grade 2 pa lang ako, ilang grade ka na? Grade 4 ka na? Oh, grade 2 pa lang ako, hindi ko makakalimutan, sabi ko sa nanay ko. Ayoko na lumaki, ayoko na tumanda. Kasi parang nakikita ko na yung future, ang hirap.
Laging balisa, yung mga maganda, kaili, sila ng pera, ganyan. Yung na tumanda. Kaya pray ako, Lord, sana hindi na ako lumaki. Buti na lang, hindi ako pinasinagot. Kasi hindi ko alam sinasabi ko pala eh. Kaya minsan nakakatakot minsan, maging grown up. Amen? Nakita ba kayo minsan kahit mga lalaki, di ba? Sigaw ng asawa yung babae. Ay, wala na tayo pera! Ayaw mo na mangyayari sa iyo, di ba? So isip kami ng isip paano to. Yan. Ay, si Manong JC na nagpabaho, nalaglag, di ba? May kilala tayong ganyan eh, di ba? Kilala kami sa church namin, gano'n. Eh, siyempre lalaki, kaya magkapabaho, sabi ng boss mo, umakyat ka to sa si Ara J, magaling umakyat to eh. E paano pag delikado, umuulan, umakyat ka doon, sige, akyat ka, nalaglag ka ngayon. So ilang buwan, hindi nakapagtrabaho, ano mga kainin nyo? So medyo nakakatakot yung future, di ba? Pero sabi nito, lumapit ka lang sa Diyos, sabi din sa 29, abot tayo sa karunungan. Hindi ko maintindihan talaga, pastor eh. Pinagsasabi ko, hindi ko maintindihan eh. Gusto ko makaintindihan, pero hindi ko maintindihan. Gusto na ibigatan ka na rin, di ba? Lumapit ka lang sa sabi nito, take my yoke upon and learn of me. In which nga again, learn of me. For I am meek and lowly in heart, and you shall find this a person. So nakakita ka ba ng kunwari si Antoinette, kunwari lang si Antoinette, lalapit kay Dea. Dea, tulungan mo naman ako dito, hindi ko maintindihan eh. Sabi ni Dea, masungit kunwari bala ako, hindi ko maintindihan eh. Ano ba yan? Hindi ko maintindihan? Kuma? Buong mo naman, di ba? So ngayon, malamang sa hindi mo na ulitin yun, di ba? Ayaw mo na magtanong minsan, di ba? Kay Dea, minsan pati sa ibang tao. So, lalo ka nang hindi makakaintindi ngayon kasi hindi ka nagtanong eh. May ganun ba dito? Huwag yung gagawin nyo, tanong lang kayo, tanong lang. May mga matalino kayo, alam nyo gagawin nyo. Kaya maganda dito, paano pag malalim na talaga kay Jesus ka lumapit, kaya sabi niya, I am meek and lowly in heart, hindi siya yung tatanggihan ka. Ang tanga mo na nga, bobo mo na nga, hina mo naman, hindi ka gagawin ni Jesus. Sino maganda sa kanya, di ba? Doon nga, mag-pray ka lang, basahin mo, kung hindi maintindihan yung iba, hindi ko maintindihan mo. Amen? Amen. Yun ang maganda dyan. Sabi niya, you shall find rest in you. So, pag may mga bagay po na, pag hindi masagot yung katanungan ko, minsan, nababalisa ka na eh. Saan ako kukuha ng pampaaral sa anak ko? Paano kung gabayan yung anak ko, hindi mag-asawa ng loko-loko, ng tambay, paano? Hindi ko natindihan kasi tagas ng ulo, hindi mo na alam gagawin mo pag magulang ka minsan eh. Kay Jesus ka rin humingi ng payo. Amen? Amen. Paano yun? Eh, sinabi ka ng Bible. Dito, makinig ka lang. Mag-aral, magtanong. Lumapit, manalangin. Malinaw po yan, sinabi ni Jesus, lumapit ka sa akin sa wisdom, sa kapahingahan, bakit daw? For my yoke is easy and my burden is light. Tatapusin na natin dito. Bakit yung iba totoo to, sino may teacher dito? Sino may teacher? Isa daw sa dahilan, bakit hindi matuto yung mga bata? Kasi minsan, yung pinapaturo mo sa kanila, hindi niya kaya eh. Kaya dapat, gusto ko si Janela, matuto ng integral calculus. Alam mo yun? Alam mo yun? Gusto kong gumawa ka ng rocket. So, gagawa ka ng rocket bukas. Gagawa tayo rocket, lumilipad. Tapos lumalanding ulit. Kaya mo? Gawin mo! Lalong di matututo nyo, malisira pa ng loob. Kaya ganun sa mga teacher, huwag mo pa, hindi niya alam, teacher ka nga di ba? Lalo si Jesus alam niya yun. Kaya ang gagawin niya, ang papapasan niya lang sa iyo, yung kaya mo lang. Amen? Hindi kaya bibigyan ng task at ng expectation na hindi mo kaya, mahihirapan, madi-discourage ka lang. Kaya si Jesus, magaling siya eh. At kaya po yung kahit mga kabataan ngayon, kahit yung mga tao ngayon, ang gugulo ng buhay. Kasi minsan tinake on nila, gusto nila agad maging businessman, maging milyonaryo. Gumawa sila ng bagay para maging gano'n. Kaso nung andun na sila, hindi sila nahihanda, hindi pala nila kaya. Kung maging presidente ka, madali ba yun? Hindi mo alam, wala kang alam.
So maganda dyan, may mga advisor na kaya, pero still, pag may pagsubok na matindi, patay ka na. Lalo ka may stress. Lalo may sira ang buhay mo. Hindi sinira mo lang yung buhay mo kasi gusto mo gawin yung dapat mo, hindi na pala para sa'yo. Kaya si Jesus, sa kanya ka magtanong, Lord, gusto kong mag-abroad. Anong gagawin mo doon? Hindi ko alam. Marunong mag-English, hindi. Marunong ka mag-English, ba't ka mag-a-abroad? Tatagalogin mo yung mga Amerikano, gusto mo? Lalong din nila ang Tagalog. Nakinig ba? Naintindihan niyo ba? So kaya, isama-is ko na lang, kanina tayo lalapit sa lahat ng bagay na kabigatan, problema, wisdom, ang hirap maintindihan yan, unti-unti lang. Pag kay Jesus ka lumapit, alam mo kung sino siya, ang ginagawa niya, ang kailangan niya, ina-accomplish niya, magaan ang buhay. Amen? Amen. Gusto niya ba magaan o mabigat ang trabaho? Yung malaki ang malaki sweldo. Mabigat na. Hindi sabi ko nasabi ko lang E paano kung malaki nga sweldo mo? Kunwari, mga hitman. Mga hitman, mga assassin, mabigat ang yan. Pwede ka rin mapatay o kaya mga sundalo. Pero malaki sweldo, pastor, gusto ko na yun. Gusto mo yan? Malaki sweldo? Pero mabigat? Gusto mo? Yung mga artista, malaki, magkano ng sweldo ng mga artista? Isang project, 2 milyon, 3 milyon, ganyan ang bigayan dyan. Eh kaso, aarte ka, susunod ka sa baklang producer, kahit ayaw mong gawin, magbubad ka. Ayaw mo. Matino kang babae, hindi ka magsusunod sa mga baklang director, di ba? Kasi gusto mo maraming pera susunod ka doon, loko-loko ka. So dapat yan gusto lang sa atin ng Panginoon, pag sumusunod ka sa Kanya, hindi ka mabibigatan kasi nga yung tama lang, sakto lang. Kung alam niya hindi mo kaya, gusto kong mapag-aral yung aking mga lahat ng aking mga kamag-anak Bakit? Di ba? Maganda yung pastor, di ba? Kung may sakit yung aking... Alam mo ba, pag na-please sa'yo ang Diyos, hindi magkakasakit kayo. Kahit tayo si Daddy, di ba? Malakas pa. May kilala ko, mayaman nga, may sakit naman. Sa pa yung sakit mo, ang pera mo. May kinig ba? May kilala nila si John Rockefeller. Totoo yan, napakayaman niya. Kaso may sakit siya. Lahat pwede niyang bilhin ng masasarap na pagkain. Alam niyo pinakain ni Rockefeller? Biscuit. Yun lang pwede niya kainin kasi magkakasakit siya. Nasa Diyos lahat yan Kaya magtapat ka lang sa Diyos, hindi ka patakot, nagawa mo yung kalooban ng Diyos, may reward ka pa sa langit, masaya ang buhay, magaan pa. Kasi hindi, nakita niyo yung sa Facebook, sorry, patapos na tayo. Yung Facebook, yung pinipilit niya, hindi niya kaya, hindi naman siya nagpalakas. Pero gusto niya pilitin, papasikat lang siya. Ano yung nangyari? Nadagaan na siya ng pumping. Pilay. Kasi tinatawanan siya mga tao kasi na-record yung niya. Kung pipilitin, ba't hindi kaya? Amen? Lalagin mo mong Diyos yung kanya, yung sakto lang sa'yo. Huwag na sobrang gaan, okay? Trabaho ka pa rin, pero sakto lang. Ganyan ang mensahe natin yun, okay? Ano yung kailangan natin kay Jesus? Wisdom and rest. Okay, marami pang iba, pero ito lang yung nasa topic natin ngayon. So, kanina tayo lalapit. Hindi kasi hindi kayo pastor. Minsan, alam nyo yung iba sa pastor lumalapit naman. Nadi-disappoint din. Kasi may mga ibang expectation. Meron mga kilala Sabi niya, pinanalangin ko na itong babaeng to. Sigurado ako siyang mapangasawa ko. Nag-pray ako, lumuhod ako. Sigurado na. Hindi naman. Kaya nag-disappoint. Nung nagkaroon ng iba yung babae, sabi niya, ano? Sinabi ng Diyos sa akin yun. Hindi naman. Nangangarap ng wala. Pastor, yung pastor, sabi mo ganyan, magtiwala ka sa Diyos, sa pastor ka pala nag-ano Yung pastor nag-aaral din, tinutuloy yung alam niya. Pero hindi niya alam lahat. Pero yung si pastor, dapat patayin ka dyan, kay Jesus ka lumapit. Amen? Hindi tayo mapahiya pare-pareho. Okay? Let's pray, Lord. Maraming salamat. I pray
nakuha nawa namin ang malinaw na mensahe sa inyong salita, Panginoon, na kayo ang Panginoong Jesus, siyang matalino, at even minsan hindi kami gano'n matalino. May mga bagay na pwede nyo ipakita lang sa amin at solve na kami, maintindihan namin. Pag in-explain nyo, Panginoon, napakaraming katotohanan, even sa mga practical na bagay, like business, Panginoon, or career, o naman yan. We pray sa inyo kami lumapit, yung tanong na hindi ko kani-kaninong, nagpapanggap, Panginoon, na marunong. Ang ganun din lalo, kapahingahan. I pray na walang kapahingahan sa mga taong hindi nagtitiwala sa inyo. Sabi nyo, there's no rest in the weekend every day. So I pray na sa kayo pang aming kilalanin, tiwala, lumapit kami sa inyo. Lang po Lord, kayo malalaki at malanin nyo namin merienda, Panginoon, ay kumasala sa nag-prepare, magpalain nyo rin pasapasan. Ay pag-uwi, Panginoon, next week, ang anniversary dito, Panginoon, maraming salamat sa 2 taon, yung katapatan, ingatan yung bawat isa, nag-provide ng kalakasan sa inyong lingkod, sa mga sumusuporta dito, Panginoon. I pray na yung matagumpay ito, Lord, at pagpalain ko po, Lord, yung mga magawa, sumusuporta sa gawain, Panginoon. Yung mga gusto makita ang inyong kalooban pa, Panginoon, sa lugar na ito, Lord, pagpalain ko. Ingat at pagpala, Panginoon, kayo naman. In Jesus' name we pray. Amen. 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 At this time ay kakanta na? Okay. So, let's go. Let's hear it.